So for today's video, I'm gonna share to you. So ngayon guys ay meron tayong isang kliyente na humihingi ng tulong sa kanyang electric scooter na Blade 10. Ang gusto niya is i-restore natin yung kanyang electric scooter. So yung electric scooter niya guys ay napabayaan na kasi naputol yung stem. So ipapakita ko sa inyo yung condition ng electric scooter. Ito pala yung kanyang electric scooter. So kung mapapansin niyo guys, ito yung pinakang stem holder niya, putol. So, dito siya nabali and ito yung pinakang stem niya. Ayan. So, talagang medyo napabayaan na yung kanyang electric scooter. Tsaka makikita niyo yung condition guys. Talagang maraming gas-gas kasi nga na-aksidente siya. Yung display niya putol na rin, sira na. And then yung headlight, sira na rin. And then itong pinakang side plastic niya, basag-basag na. And then pinang spring, kinakalawang na yung disc. Halos lahat talaga siya as in sabi niya 3 to 4 months na itong nakatambak sa kanila na hindi niya nagagamit. So ngayon guys ay i-restore natin tong electric scooter na to at pagagandahin natin. So, at ayan, at natapos ko na rin baklasin lahat ng pyesa nitong Blade 10D Pro. So, ito lang naman part na to ang pinakamahirap, yung naputol. So, naalis ko na siya after 3 hours na pag-dismantle ko nito, naalis ko na rin. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo yung itsura ng Blade 10D Pro. So, ito siya lahat guys. So, binaklas ko yan. As in lahat ito, swing arm, lahat. Medyo magulo lang pero lahat ng connections niyan sa ulado ko naman. So papalitan natin yung mga ibang parts na luma. So ang gagawin pala dito, ang pinapagawa ng ating kliyente, i-buff natin yung swing arm, pati yung neck. Itong part na to, i-buff din natin siya. Then ito, i-buff din natin yung side na yan. So hindi ko lang sigurado to, it's either repaint ko na lang or buff din. And rest, papalitan natin ng pyesa. So, ganun yung pinapagawa sa atin ng ating kliyente. So, lahat ng gagawin ko dito is nakadepende sa kliyente. Kung ano yung gusto niya, kung anong gusto niyang palitan. So, ganun yung gagawin natin.
guys, so at ayan, at natapos ko na rin yung ating restoration para dito kay Blade 10D Pro. So ipapakita ko sa inyo yung mga in-upgrade or yung mga binago nating parts at yung mga parts na inayos din natin dito kay Blade 10D Pro. So unang-una, inayos natin dito yung part na to. Meron ditong stainless steel na naputol, so which is kaya hindi na nagagamit yung electric scooter. So finix natin siya. And then next is pinalitan natin siya ng clamp. So para mas matibay kasi yung old nito marami na siyang kalawang and then hindi na rin gaano nagfa-function ng maayos kaya pinalitan natin siya ng bago. Second upgrade na ginawa natin is binuff natin siya kasi marami siyang gasgas kasi nga na-aksidente yung may-ari. So kailangan nating matanggal yung gasgas niya. So mas prefer nung nagpapagawa na i-buff na lang natin. So ayan, makikita nyo naman kung gaano kakintab yung electric scooter. So, mas maporma siya ngayon compare sa dati. Ayan. So, third na pinalitan natin is itong suspension. So, ito, ginawa natin siyang semi-hydraulic suspension na 1,800 pounds. So, ito, galing ito sa Tiburon Fighter series na electric scooter. So, kinuha natin siya doon, pati itong sa likod. So, bali ito ay 1,800 pounds. 165mm yung ginamit natin dito. Fourth is yung hydraulic brake. So pinalitan natin siya ng not hydraulic brake. So although ito ay second hand lang, so kinuha natin siya sa old electric scooter ni sir. So nagpa-function pa naman siya ng maayos. Kaya ayan, ginawa na natin siyang not brake. Next is yung rotor disc. So in-upgrade natin siya sa 160mm. So ang stock version nito is 140mm. So kaya natin siya pinalitan kasi nga kinakalawang na yung old version nito. And then next na ginawa natin is yung tire. So pinalitan natin siya ng 10 by 2.5. So mas prefer ko kasi to lalo na pag mag-i-increase ng disc size para at least hindi na lumapat yung caliper at hindi na rin tayo mahirapan sa pag-a-adjust nito. So mas okay naman yung performance niya sa 10 by 2.5 na tire compare before na 10 by 3 which is sobrang lapad. Kaya kung mapapansin nyo dito yung clearance ng caliper mas maluwang. So any size ng disc na pwede nyong ikabit, madali lang kasi hindi siya hassle kumpara sa 10 by 3 na tire. So ayun guys, sa next upgrade na ginawa natin is yung headlight. So pinalitan natin siya ng pang Blade GT V2 para mas maliwanag kasi yung old version nito is sira na. Okay guys, so and then yung battery nito guys, pinalitan din natin ng 23.4 Ah na battery na pang Blade GT. So ang stock version niya is 20.8. Kaya ngayon mas malakas yung hatak niya at saka yung range mas tatagal to kasi nga pinalitan natin siya ng mas high ampere na battery. Next upgrade na ginawa natin is tong handlebar. So pinalitan natin siya ng mas wide na handlebar para nang sa ganon just in case na magwobble. So makokontrol pa rin siya ng rider kasi nga wala siyang damper. And then yung display din, pinalitan din natin siya ng bago kasi nga yung luma sira na. Since nga na-aksidente yung may-ari, so yung pinaka-display niya hindi na rin siya gumagana. Last na ginawa natin dito kay Blade 10D Pro is yung acrylic board. So nagpa-print tayo ng UV printed na 6mm na acrylic board. So yung design niya naka-base yan sa may-ari kung ano yung gusto niyang design dito sa kanyang acrylic board. And then nag-add lang tayo ng CNC washer para mas maporma siyang tingnan. And then kung mapapansin nyo dito, CNC bolts, ayan, bumili rin tayo ng red para nang sa ganon. Yung motive kasi ni sir is yung red color. And then ito, pinakang plastic cover na to, nirepaint din natin siya ng red para mag-match dito sa color ng kanyang board. So itry natin yung top speed kung makakaya niya sa short distance. So yung battery niya is 61.8 na lang. I-try natin kung kakayanin. Sigurado kung na-hit niya yung top speed sa short distance. Pero kung sa speed naman, okay na ako sa ganun. Medyo malakas na yung hatak ni Blade 10.
Lalo-lalo na pinalitan natin siya ng pang Blade GT na battery. Yan pa lang muna yung ina-upgrade natin dito sa Blade 10D Pro sa ating na-restored na Blade 10 electric scooter. So sa mga susunod, if ever na may ipapabago pa yung ating kliyente, isi-share ko ulit sa inyo para at least meron din kayong idea kung paano nga ba mag-restored ng Blade 10 electric scooter. It's bad.